Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang katotohanan ay laging hahanapin ang kanyang daan at ang pag-ibig ay maaaring sumibol sa pinakahindi inaasahang pagkakataon? Halina't sabay-sabay nating buksan ang isang aklat na puno ng lihim at pagsubok. Sabi nila, ang pinakamadilim na kasinungalingan ay madalas na nagtatago sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw. Paano kung ang katotohanang matagal nang nakatago ay nasa harap mo na pala? At ang kailangan lang ay isang taong may sapat na tapang upang buksan ang kanyang mga mata at hanapin ang hustisya, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang kapayapaan. Ang mamahaling Patek Philippe ay marahang hinubad ni Silas Alondiwa mula sa kanyang pulso. Pinagmasdan niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin ng kanyang penthouse sa BGC, isang lalaking sanay sa kapangyarihan, sa mga board meeting, sa mga utos na sinusunod ng walang tanong. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ng iyon ay kailangan niyang iwan sa likod ng pader ng salaming iyon. Pinalitan niya ang relos ng isang mumurahing digital watch. Ang kanyang Italian suit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt at maong. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakalatag ang dahilan ng lahat, isang liham. Hindi ito basta-bastang sulat. Ito ay isang koleksyon ng mga piraso ng papel, iba't ibang sulat kamay, na tila pinagsama-sama sa pagmamadali at takot. Ang bawat salita ay isang patak ng lason sa pangalang itinayo ng kanyang yumaong ama. Perlas ng silangan. Ang pangalan ng restaurant ay parang isang pangako, isang hiyas, isang simbolo ng karangalan. Iyon ang legacy ng kanyang ama. Ngunit ayon sa liham, ang paraisong itinayo nito ay unti-unti nang nilalamon ng mga ahas. Diskriminasyon, pagnanakaw sa mga empleyado, isang kulturang puno ng takot. Tingnan natin kung sino talaga ang mga halimaw sa paraiso ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay may bahid ng determinasyon at galit na pinipigilan. Pagbaba niya sa lobby ng restaurant, agad siyang sinalubong ng malamig na pakiramdam. Ang lugar ay kumikinang. Mga kristal na chandelier, marmol na sahig, ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga pinggan. Ngunit ang hostess na lumapit sa kanya ay may ibang kinang sa mata. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, isang mabilis, ngunit mapanlait na tingin na tila sinusukat ang halaga ng kanyang suot. "Table for one, sir?" tanong nito. Ang salitang sir ay walang bahid ng paggalang. "Yes, please." Sa kabila ng maraming bakanting mesa na may magandang tanawin, dinala siya nito sa isang sulok malapit sa daanan papuntang kusina. Isang lugar para sa mga taong hindi nila gustong makita ng ibang mahahalagang bisita. Hindi umimik si Silas. Umupo siya at tahimik na nagmasid. Ito ang simula. Isang waiter ang lumapit, ang ngiti nito ay pilit. "Good evening, sir. Our special for tonight is the Australian Wagyu." Ngunit bago pa man nito matapos, tiningnan ulit siya nito at biglang nagbago ang tono. "Pero baka gusto ninyong subukan ang aming set meal? Mas abot kaya po." Isang sampal. Isang malinaw na insulto na binalot sa kunwaring pag-aalala. "I'll have the steak," mariing sabi ni Silas, hindi inaalis ang tingin sa menu. "And a glass of your best red wine." Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mukha ng waiter bago ito tumalikod. Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita niya ang halos buong dining area. At doon, sa gitna ng lahat, nakita niya si Brando Cortez, ang general manager. Nakita niya kung paano ito halos magkandakuba sa pagyukod sa isang pamilyang halatang mayaman. Kung paano nito personal na inasikaso ang kanilang mga order. Pagkatapos, napalingon si Brando sa direksyon niya. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. At sa segundong yun, nakita ni Silas ang lahat. Isang tinging puno ng paghamak, isang ngising mapang-asar na mabilis ding nawala.
Kinumpirma nito ang lahat ng sinasabi sa liham. Hindi nagtagal, dumating ang pagkain ni Silas. Ang steak ay mukhang perpekto. Ang alak ay may malalim na kulay. Itinaas niya ang kanyang kubyertos. Handa ng tikman ng unang hiwa. Handa ng hatulan ng pagkain sa restaurant na pag-aari niya. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang tinidor sa karne, isang bulong ang kanyang narinig mula sa kalapit na lamesa, mula sa dalawang staff na nag-aayos ng mga gamit. Kawawa naman, hindi niya alam kung ano ang kinakain niya. Mula sa kanyang pwesto, sa likod ng service station, kitang-kita ni Liwayway magdiwang ang lahat. Nakita niya ang pagdating ng lalaking naka-polo shirt, kung paano siya sinukat ng tingin ng hostess at kung paano siya dinala sa pinakamasamang mesa sa buong restaurant. Nakita niya rin ang mapanuyang ngiti ni Sir Brando. Isang normal na gabi sa perlas ng silangan. Isang gabi na puno ng peking na ngiti at mga lihim na insulto. Para kay Liway, ang bawat araw sa trabahong ito ay isang pagsusugal. Ang sahod ay sapat para sa kanila ng kanyang nakababatang kapatid na si Kael. Ngunit ang kapalit ay ang unti-unting pagkamatay ng kanyang dignidad. Kailangan niyang ngumiti kahit nasasaktan. Kailangan niyang manahimik kahit gusto niyang sumigaw. Liway, pakicheck nga yung table 12. Utos ng isa sa mga senior waiter na tila hindi man lang siya nakita. Opo, mahinang sagot niya at mabilis na kumilos. Nang madaanan niya ang pasilyo papuntang kusina, nasulyapan niya si Kael sa loob, abala sa paghuhugas ng mga gulay. Ang kanyang kapatid, 18 taong gulang pa lang, puno ng pangarap. Ngunit ngayon ay nakakulong sa init at ingay ng kusinang yon. Si Kael ang dahilan kung bakit siya nagtitiis. Sa kanilang maikling oras ng pahinga kanina, palihim niyang inabutan ng kaunting pera si Kael. Mag-ingat ka palagi ha, lalo na kay Sir Brando. Huwag kang gagawa ng kahit anong makakatawag ng pansin niya. Tumangulang si Kael. Ang mga mata nito ay laging may bakas ng takot. Ngayon, habang inaayos niya ang mga kubyerto sa service station, muli niyang tiningnan ang lalaking kumakain mag-isa sa sulok. May kakaiba sa kanya. Sa kabila ng simpleng kasuotan, may bigat at awtoridad sa paraan ng kanyang pag-upo, sa paraan ng kanyang pagmamasid sa paligid. Hindi siya ordinaryong customer. Nakaramdam si Liway ng awa, isa na namang biktima ng panghuhusga. Bigla, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa kusina. Kael, ano ba to? Ang sabi ko, hiwain mo ng manipis. Bobo ka ba? Boses yon ni Brando. Nanigas si Liway. Gusto niyang tumakbo papasok. Gusto niyang ipagtanggol ang kapatid niya. Pero alam niyang mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ilang sandali pa, nakita niya si Kael na lumabas sandali para uminom ng tubig, nanginginig ang mga kamay. Tahimik lang siyang tiningnan nito, mga matang humihingi ng tulong na hindi niya kayang ibigay. Pagbalik ni Liway sa kanyang pwesto, sakto namang inilabas ng isa sa mga chef ang order para sa lalaki sa table 15, ang steak. Ngunit bago ito tuluyang ibigay sa waiter, lumapit si Brando. May ibinulong ito sa chef, sabay tawa ng mahina. At doon, sa harap mismo ng mga mata ni Liway, ginawa ng chef ang isang bagay na nagpabali ng lahat ng natitirang pagtitimpi sa kanyang puso. Dumura ito sa pagkain. Isang maliit, halos hindi mapansing akto ng sukdulang kabastusan. Napasinghap si Liway. Nagtama ang kanilang mga mata ni Kael na nakatayo hindi kalayuan. Sa mga mata ng kanyang kapatid, nakita niya ang parehong pandidiri at kawalan ng pag-asa na nararamdaman niya. Ano ang gagawin niya? Kung mananahimik siya, para na rin niyang nilunok ang sarili niyang konsensya. Ngunit kung magsasalita siya, bukas ay siguradong wala na silang trabaho ni Kael. Paano na ang kanilang upa? Ang kanilang pagkain?
Ang waiter ay naglalakad na palapit sa mesa ng lalaki. Papalapit ng papalapit. Hindi na kaya ni Liway. Hindi na niya kayang maging manonood na lang. Sa isang iglap, kumuha siya ng isang maliit na paper napkin. Gamit ang ballpen na laging nasa kanyang bulsa, nanginginig niyang isinulat ang ilang salita. May dura pagkain mo. Bawat letra ay parang isang sigaw na matagal na niyang kinikimkim. Huminga siya ng malalim. Ito na. Naglakad siya papunta sa direksyon ng table 15. Ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Habang papalapit, sinadya niyang ibagsak ang isang tinidor malapit sa paanan ng lalaki. Ay sorry po, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Yumuko siya para kunin ang tinidor. At sa mabilis na pagkakataong yon, habang hindi nakatingin ang sinuman, idinulas niya ang nakatuping napkin sa kamay ng lalaki. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa balat nito. Isang saglit na koneksyon na puno ng panganib. Huwag mong kainin. Halos pabulong niyang sabi. Sapat lang para marinig nito. Pagkatapos ay mabilis siyang tumayo at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palayo ay parang 1,000 kilong bigat. Pakiramdam niya ay lahat ng mata sa restaurant ay nakatingin sa kanya, na anumang oras ay may sisigaw ng kanyang pangalan at huhusgahan siya sa kanyang ginawa. Ngunit walang nangyari. Nakabalik siya sa kanyang pwesto, nanginginig at pinagpapawisan. Sumandal siya sa pader at sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, isang maliit na pakiramdam ng tagumpay ang kanyang naramdaman. Ginawa niya ang tama. Kahit ano pa ang mangyari bukas, ang piraso ng napkin sa kamay ni Silas ay parang isang baga. Maliit ngunit nag-aalab. Naramdaman niya ang init nito sa kanyang palad. Isang init na nagmumula hindi sa tela, kundi sa tapang ng babaeng nag-abot nito. Narinig niya ang halos pabulong nitong babala. Huwag mong kainin. Hindi niya ito pinagdudahan. Ang takot sa mga mata ng babae kanina ay totoong totoo. Dahan-dahan niyang binuksan ang napkin sa ilalim ng mesa. 3 salita. Isang katotohanang mas malansa pa sa anumang pagkain na maihahain sa kanya. May dura pagkain mo. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Silas. Hindi ito ang galit na sumisigaw. Ito ang tahimik at mapanganib na uri ng galit. Ang galit na nag-iisip, nagpaplano. Tiningnan niya ang steak sa kanyang harapan. Isang perpektong obra. Ngunit ngayon, ito ay simbolo ng lahat ng kabulukan na bumabalot sa pangalan ng kanyang ama. Hindi niya ito ginalaw. Itinabi niya ang mga kubyertos, kinuha ang bill, at nag-iwan ng saktong bayad, walang tip. Habang naglalakad siya palabas, naramdaman niya ang mga mata ni Brando Cortez na nakasunod sa kanya. Isang tinging nangiinsulto na para bang sinasabing, "Kita mo na, hindi mo kayang bayaran ng ganitong lugar." Hindi lumingon si Silas. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, ang unang ginawa niya ay buksan ang kanyang laptop. Bilang may-ari, may access siya sa lahat, kasama na ang live feed ng mga CCTV camera ng restaurant. Ilang klik lang at ang buong kusina ay nasa harap na niya, bawat anggulo. Ni-rewind niya ang recording ng ilang minuto. At doon, nakita niya ang lahat. Ang paglapit ni Brando, ang pagbulong, ang kasuklam-suklam na pagdura ng chef. At sa isang sulok, nakita niya ang babaeng server, si Liwayway, at ang kapatid nitong si Kael. Ang kanilang mga muka ay puno ng pandidiri at takot. Nakita rin niya ang sandali ng pagpapasya sa mukha ni Liwayway bago ito kumilos. Isinara niya ang laptop. Ang ebidensya ay nasa kanya na, ngunit hindi ito sapat. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang bulok sa sistema at ang babaeng iyon ang susi. Hindi siya pwedeng basta-basta bumalik doon at kausapin ito. Masyadong mapanganib. Bawat sulok ng restaurant ay may mata at tenga ni Brando. Kailangan niyang maging maingat. Gamit ang kanyang access sa mga file ng kumpanya,
Ilang minuto lang ay nakuha na niya ang kailangan niya. Ang pangalan ng babae, Liwayway Magdiwang, at ang schedule ng kanyang shift. Matatapos ito 11:00 ng gabi. Nagpa siyang maghintay. Nagpark siya sa isang madilim na bahagi ng kalye, tanaw ang service exit ng restaurant. Ang bawat minutong lumipas ay parang isang oras. Ang galit sa kanyang dibdib ay napalitan ng pag-aalala. Inilagay ni Liwayway ang kanyang sarili sa alanganin para sa isang estranghero. Anong klaseng tao ang gumagawa niyon? Sakto 11:30. Bumukas ang pinto ng service exit. Sunod-sunod na nagsilabasan ang mga staff, pagod at walang imik. At sa huli, nakita niya si Liwayway. Mag-isa itong naglalakad, nakayuko, yakap ang sariling bag na para bang doon kumukuha ng lakas. Huminga ng malalim si Silas bago bumaba ng sasakyan. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan para hindi ito magulat. "Miss, pasensya na sa abala." Napatalon sa gulat si Liwayway. Nang makita siya nito, ang mukha niya ay agad na namutla. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong takot. Umatras ito ng isang hakbang. Ako yung lalaki sa table 15 kanina," dagdag ni Silas. Sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. Sir? Pasensya na po." "Ano po yun?" Nanginginig niyang tanong. Handang tumakbo anumang oras. Inaasahan na niya ang sumbat, ang reklamo, ang balitang sisisantihin na siya. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit," mabilis na sabi ni Silas. "Sa katunayan, gusto kong magpasalamat. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Sa coffee shop lang sa kanto. Ligtas doon. Please." Nag-aalangan si Liwayway. Tinitigan niya si Silas. Hinahanap ang anumang senyales ng panloloko. Ngunit ang nakita niya ay sinseridad at isang bagay na hindi niya inaasahan. Pag-aalala. Dahan-dahan, tumango siya. Sa loob ng maliwanag, ngunit halos walang taong coffee shop, umupo sila sa isang sulok. Si Liwayway ay hindi mapakali. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Si Silas naman ay diretsong nakatingin sa kanya. "Alam kong malaking panganib ang ginawa mo kanina." Simula niya. "Gusto kong malaman kung bakit." Yumuko si Liwayway. Wala pong taong dapat tratuhin ng ganoon. Mali po yung ginawa nila." Isang simpleng sagot, ngunit puno ng bigat. Puno ng prinsipyo. Sa sandaling iyon, nakumpirma ni Silas ang kanyang hinala. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang isang saksi. Siya ay isang kakampi. "Hindi ako ordinaryong customer, Liway," sabi ni Silas. Tinatawag siya sa kanyang pangalan sa unang pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang wallet, ngunit hindi pera ang inilabas niya. Isang itim na business card. Dahan-dahan niya itong inilapit sa ibabaw ng mesa, patungo kay Liwayway. Nanginginig ang mga kamay na kinuha iyon ni Liwayway. Binasa niya ang mga salitang nakaukit sa makapal na papel. "Silas Alondiwa, Chief Executive Officer, Alondiwa Group of Companies," nanlaki ang kanyang mga mata. Ang paghinga niya ay tila tumigil. Ang may-ari, ang anak ng nagtatag ng perlas ng silangan, ang lalaking binigyan niya ng napkin, ay ang hari ng kahariang sinusubukan niyang iligtas. Inangat niya ang kanyang tingin, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. "Ako si Silas Alondiwa, ang may-ari ng perlas ng silangan," mariing sabi ni Silas. Ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan. "At kailangan ko ang tulong mo." Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Inaasahan ni Silas na makakakita siya ng pag-asa o kahit kaunting ginhawa sa mukha ni Liwayway. Ngunit mali siya. Ang nakita niya ay mas matinding takot, mas malalim na desperasyon. Umiling-iling si Liwayway. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay nagmistulang isang maskara ng purong sindak. "Hindi po pwede." Bulong niya.
Ang boses ay basag. Papatayin nila ang kapatid ko. Ang mga salitang binitawan ni Liwayway ay tumama kay Silas na parang isang malakas na sampal. Papatayin nila ang kapatid ko. Hindi yun isang simpleng pag-iwas. Iyon ay isang pahayag ng malagim na katotohanan na umiiral sa loob ng kanyang restaurant. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Silas. Ang boses niya ay bumaba, puno ng seryosong pag-aalala. Si Kael, anong kinalaman niya rito? Lahat. Halos pabulong na sagot ni Liwayway habang pinipigilan ang sariling humagulgol. Si Sir Brando, hawak niya sa leeg ang lahat ng staff. Pero si Kael ang paborito niyang pag-initan. Bata pa, tahimik, madaling takutin. Kung malalaman niyang nagsumbong ako, hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin sa kapatid ko. Naintindihan ni Silas. Ang takot ni Liwayway ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang kapatid. Isang kahinaan na alam gamitin ni Brando. Liway, makinig ka sa akin. Mahinahong sabi ni Silas, sinubukang abutin ang tingin nito. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. I promise you, I will protect you and Kael. Pero kailangan kong malaman ang lahat. Tulungan mo akong linisin ang pangalan ng ama ko. Ang pagbanggit sa kanyang ama, ang tila nagpabago sa lahat. Nakita ni Liwayway ang sakit sa mga mata ni Silas. Isang sakit na pamilyar sa kanya. Ang sakit ng isang anak na gustong ipaglaban ang alaala ng kanyang magulang. Si Don Alfonso, ang ama ni Silas, ay isang alamat sa mga empleyado. Isang mabuti at makatarungang amo. Huminga ng malalim si Liwayway, isang desisyon ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang takot ay nandyan pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong kislap ng pag-asa. Ano po ang kailangan kong gawin? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Silas, maging mata at tenga ko sa loob. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng coffee shop, isang lihim na alyansa ang nabuo. Sa mga sumunod na araw, naging maingat ang bawat kilos ni Liwayway. Ang kanyang mga ngiti ay nanatiling propesyonal. Ang kanyang serbisyo ay nanatiling mabilis. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang kanyang mga mata ay mas matalas. Ang kanyang mga tenga ay mas sensitibo. Ang kanilang komunikasyon ay simple ngunit epektibo. Tuwing gabi, bago umuwi, nag-iiwan si Liwayway ng isang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng isang basurahan sa likod ng isang poste malayo sa service exit. Doon niya isinusulat ang lahat ng kanyang napapansin. Binawasan ni Sir Brando ng 500 pesos ang sahod ni Mang Tonyo dahil late daw ng 2 minuto. Ang mga imported na karne na malapit ng masira, ibinebenta niya sa mas mababang halaga sa isang kakilala niya. Narinig ko siyang kausap sa telepono, may binabanggit na double accounting books. Bawat piraso ng impormasyon ay isang piraso ng puzzle para kay Silas. Mula sa kanyang penthouse, pinagsasama-sama niya ang lahat, naghahanap ng pattern, nagtitipon ng ebidensya. Isang gabi, nagkaroon sila ng pagkakataong magkita nang saglit sa parking lot ng isang kalapit na convenience store. Malapit na, Liway, sabi ni Silas. Ang boses ay puno ng determinasyon. Kaunti na lang at mabubuo ko na ang kaso laban sa kanya. Hindi lang pagnanakaw, kundi malawakang pandaraya. Mag-iingat po kayo, sir, sagot ni Liway. At mag-iingat din po ako. Ngunit hindi nila alam na may isang aninong nakamasid. Si Brando Cortez ay hindi naging manager dahil sa swerte. Matalas ang kanyang pakiramdam. Sa mga nakalipas na araw, napansin niya ang halos hindi mahahalata, ngunit kakaibang pagbabago kay Liwayway. Ang dating laging nakayuko ay ngayon nag-aangat na ng tingin. Ang dating tahimik ay tila may bigat na sa bawat kilos. At ang lalaking iyon sa table 15. Hindi na ito bumalik
Ngunit ang insidente ay nanatili sa isipan ni Brando. Bakit hindi ito nagreklamo? Bakit ito basta na lang umalis? Ang hinala niya ay nagsimulang tumubo. Isang hapon, habang abala ang lahat, tinawag ni Brando si Liwayway sa kanyang opisina. Malamig ang hangin sa loob at ang nangiti sa mukha ni Brando ay mas malamig pa. "Kumusta ka naman, Liway?" tanong niya. Ang boses ay malambing ngunit may nakatagong panganib. "Okay lang po, sir." Magalang na sagot ni Liway. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Mabuti naman kung ganoon," sabi ni Brando habang inaayos ang mga papel sa kanyang mesa. Hindi ito tumitingin sa kanya. "Alam mo, matagal ka na rito. Nakikita ko ang potensyal mo. Makinig ka lang sa akin, Liway. Malayo ang mararating mo dito." Huminto ito at sa wakas ay tiningnan siya. Ang mga mata nito ay parang mga patalim. "Pero kung magiging matigas ang ulo mo, baka pati si Kael madamay." Isang direktang banta, isang babala. Naramdaman ni Liwayway na nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi ko po kayo maintindihan, sir." Pagsisinungaling niya. Tumawa ng mahina si Brando. "Sigurado akong naiintindihan mo. Sige na, bumalik ka na sa trabaho." Nang gabing iyon, habang naghahanda na silang umuwi, biglang lumapit sa kanya si Kael. Ang mukha ay putlang-putla. "Ate!" Nanginginig na sabi nito. Nakita ni Liwayway ang kamay ng kapatid niya. Pula at may bahid ng pamamaga. Isang paso. "Anong nangyari dyan?" Natatarantang tanong niya. Si Sir Brando," sabi ni Kael. Hirap lumunok. Nagmamadali siyang dumaan sa likod ko. May dala siyang mainit na sabaw. Aksidente niyang nabitawan malapit sa kamay ko. Tinitigan ni Liwayway ang paso sa kamay ng kapatid niya. Hindi yun aksidente. Iyon ay isang mensahe. Isang malinaw na mensahe mula kay Brando Cortez. Isang mensaheng nagsasabing, "Alam ko na." At ito pa lang ang simula. Nang makita ni Silas ang litrato ng pasong kamay ni Kael na ipinadala ni Liwayway sa kanilang secret messaging app, isang nag-aalab na galit ang muling sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi na ito simpleng pagnanakaw. Personal na ito. Sinaktan ni Brando ang isang inosenteng bata para magpadala ng mensahe. "Are you and Kael safe?" Iyon ang una niyang reply. Ang profesional na distansya sa pagitan nila ay biglang naglaho, napalitan ng purong pag-aalala. "Okay lang kami. Pero natatakot ako, Silas. Alam na niya." Sagot ni Liwayway. Alam ni Silas na kailangan na nilang bilisan. Hindi na sila pwedeng maghintay pa ng ilang linggo. Ang bawat araw na nananatili si Brando sa pwesto ay panganib sa buhay ng magkapatid. Bumalik siya sa kanyang mesa, kung saan nakalatag pa rin ang orihinal na liham. Ang simula ng lahat ng ito. Tinitigan niya ang mga piraso ng papel. Hinawakan niya ang mga ito isa-isa. Doon niya napansin ang isang bagay na nakaligtaan niya sa una niyang pagtingin. Masyado siyang nabulag ng galit noon. Ang sulat kamay. Iba-iba. May isang sulat na formal at medyo nanginginig. Ang isa naman ay mabilis at padaskol-daskol. May isa pang halos hindi na mabasa. Hindi ito gawa ng iisang tao. Ito ay gawa ng isang grupo. Isang malamig na hinala ang gumapang sa isipan ni Silas. Pinagkakatiwalaan niya si Liwayway. Ngunit ang bagong impormasyong ito ay nagdulot ng pagdududa. May mga kasama ba siya na hindi niya sinasabi? Bakit niya ito ililihim? Tinawagan niya ito. "Liway, kailangan nating magkita. Ngayon din, sa dati nating tagpuan." Sabi niya, ang boses ay seryoso at hindi maipagkakaila ang bahid ng paghihinala. Sa loob ng sasakyan ni Silas, sa isang madilim na eskinita, ang tensyon ay halos pwedeng hiwain. Inilabas niya ang mga piraso ng liham at inilawan gamit ang ilaw ng kanyang cellphone. "Ipaliwanag mo sa akin ito, Liway," sabi niya. Itinuturo ang iba't ibang sulat kamay. "Akala ko ba ikaw ang nagpadala nito? Sino ang mga kasama mo?" Nakita ni Liwayway ang pagdududa
Sa mga mata ni Silas, nasaktan siya. Matapos ang lahat ng kanyang isinugal, pinaghihinalaan pa rin siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. "Wala akong kasama," basag niyang sabi. Walang ibang gustong lumaban." "Kung ganoon, ano ito?" giit ni Silas, bagamat nagsisimula na siyang makaramdam ng pagsisisi sa kanyang tono. Huminga ng malalim si Liwayway, tila nag-iipon ng lakas para sabihin ng isang napakabigat na sikreto. Hindi ako ang sumulat ng mga yan." Napakunot ang noo ni Silas. "Ano?" "Ang kapatid ko," patuloy ni Liwayway. "Si Kael ang sumulat ng lahat ng yan." Natigilan si Silas. Sa isang flashback, ang isipan ni Liwayway ay bumalik sa isang gabi. Ilang linggo bago niya ipinadala ang liham. Naglilinis siya ng kwarto ni Kael nang may nalaglag mula sa ilalim ng kama nito. Isang luma at manipis na libro. Nang buksan niya ito, hindi mga salita ng isang nobela ang laman, kundi mga nakatuping piraso ng papel, mga resibo, mga tissue, mga gilid ng dyaryo. Sa bawat piraso, may nakasulat na mga obserbasyon ni Kael. Sinigawan ni Sir B si Manang Elia. Pinaiyak niya. "Narinig ko," sabi niya, "walang kwenta mga morena." Kinuha niya yung tip sa garapon. Ang kanyang kapatid na tahimik at matatakutin ay palihim na nagdodokumento ng lahat ng kasamaang nasasaksihan niya. Ang bawat piraso ng papel ay isang sigaw na hindi kayang isatinig ng kanyang bibig. Natakot siya. Kwento ni Liwayway. Ang luha ay patuloy sa pag-agos. Isinulat niya lahat pero hindi niya kayang ipadala. Natagpuan ko ang libro. Nabasa ko ang lahat. At sa gabing iyon, nagdesisyon ako. Hindi niya kaya. Kaya ako na ang gumawa para sa kanya. Pinagsama-sama ko ang lahat at ipinadala sa main office, umaasang may makakabasa. Ang kwento ni Liwayway ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Silas. Ang pagdududa niya ay napalitan ng matinding paghanga. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang matapang. Handa siyang maging kalasag para sa mga mahal niya sa buhay. Ang lalaking sanay sa mga transaksyon at kontrata ay nakaramdam ng isang emosyong bihira niyang maramdaman. Isang purong, hindi mapigilang pagmamahal at respeto. Hindi niya namalayan, ang kanyang kamay ay kusa ng gumalaw. Dahan-dahan, inangat niya ito at marahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Liwayway. Ang kanyang paghaplos ay magaan, ngunit puno ng kahulugan. Nagkatinginan sila. Ang distansya sa pagitan nila ay biglang lumiit. Ang ingay ng syudad sa labas ay tila naglaho. "You are the bravest woman I've ever met," bulong ni Silas. Ang bawat salita ay taos puso. Sa sandaling iyon, isang anino ang dumaan sa bukana ng eskinita. Isang taong naglalakad. Huminto ito ng isang segundo. Sapat lang para makita ang eksena sa loob ng madilim na sasakyan. Ang isang lalaki at isang babae, ang kanilang mga muka ay magkalapit. Isang kamay na nakahaplos sa pisngi. Si Brando Cortez. Nakita niya ang lahat. At sa kanyang isipan, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo na. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay kumpirmasyon. Ngumisi siya sa dilim. Ngayon, alam na niya kung saan eksaktong titirahin ang kanyang kaaway. Ang init ng palad ni Silas sa kanyang pisngi ay nanatili doon kahit na matagal na itong umalis. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman ni Liwayway na may nakakakita sa tunay niyang pagkatao. Hindi bilang isang server, hindi bilang isang ate, kundi bilang si Liwayway. Isang babaeng matapang. Ngunit ang init na yon ay mabilis na napalitan ng lamig kinabukasan sa restaurant. Ang hangin ay mas mabigat kaysa dati. Ang mga ngiti ni Brando ay mas malawak, mas mapanganib. Alam ni Liwayway na may mali. Nararamdaman niya ito sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang kanyang takot,
ay nagkatotoo sa kalagitnaan ng lunch service. Tinawag siya ni Brando, hindi sa opisina, kundi sa walk-in freezer. Isang lugar na walang bintana, walang CCTV at soundproof. Isara mo ang pinto. Utos ni Brando, ang boses ay kalmado na nakakapangilabot. Nanginginig na sinunod ito ni Liwayway. Ang lamig ng freezer ay gumapang sa kanyang balat. Ngunit wala itong panama sa lamig na nararamdaman niya sa loob-loob niya. May ipapakita ako sa'yo, sabi ni Brando. Sabay labas ng kanyang cellphone, pinindot niya ang play. Isang video. Ang kuha ay mula sa isang anggulong tago sa loob ng stockroom. Sa video, nakita ni Liwayway ang kanyang kapatid, si Kael. Maingat nitong inilalagay ang ilang lata ng imported na mushrooms sa loob ng kanyang backpack. Pagkatapos ay lumingon ito sa paligid na para bang natatakot at mabilis na isinara ang bag. Ano to? Halos pabulong na tanong ni Liwayway, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pagnanakaw. Simpleng sagot ni Brando. May ngisi sa kanyang labi. Isang malinaw na kaso ng pagnanakaw. Alam mo ba kung ano ang parusa dyan, Liway? Bukod sa pagkatanggal sa trabaho, kulong. Ilang taon din yon sa city jail. Sayang naman ang kinabukasan ng kapatid mo. Hindi yan magagawa ni Kael. Sigaw ni Liwayway. Kilala ko ang kapatid ko. Hindi siya magnanakaw. Talaga ba? Tumawa si Brando. Ang video ang ebidensya, Liway. At nasa akin ang video. Isang tawag ko lang sa pulis. Tapos ang kwento. Doon na intindihan ni Liwayway. Isang patibong. Isang napakawalang hiyang patibong. Malamang ay inutusan ni Brando si Kael na gawin iyon na may kasamang pananakot. At ngayon, ginagamit niya yon laban sa kanya. Anong gusto mo? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Lumapit si Brando. Ang kanyang mukha ay iilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Simple lang. Mamayang gabi, darating ulit yung kaibigan mong customer. Yung lalaking laging nasa table 15. Paano niya nalaman? Ang tanong ay sumagi sa isip ni Liwayway, ngunit alam na niya ang sagot. Nakita sila. Gusto kong pahiyain mo siya, patuloy ni Brando. Sa harap ng lahat ng tao, gusto kong isipin ng lahat na siya ang may kasalanan. Gusto kong maramdaman niya na wala siyang kwenta. Pagkatapos, aalis ka at hindi na kayo kailanman magkikita. Gawin mo iyan at buburahin ko ang video na to. Mananatiling malinis ang pangalan ng kapatid mo. At kung hindi, ang ngiti ni Brando ay naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Kung hindi, tatawagan ko ang pulis ngayon din. Habang nasa shift pa si Kael, hihilahin nila siya palabas ng kusina na nakapusas. Pumili ka, Liway. Ang kinabukasan ng kapatid mo o ang lalaking yan? Ang mundo ni Liwayway ay gumuho. Wala siyang pagpipilian. Sinubukan niyang tawagan si Silas, ngunit anong sasabihin niya? Ang telepono ay tiyak na minomonitor. Ang bawat kilos niya ay binabantayan. Nag-iwan siya ng isang maikling, malabong mensahe. Si Leilas patawad. Nang gabing iyon, dumating si Silas sa kanyang karaniwang simpleng kasuotan. Umupo siya sa table 15. Ngumiti siya nang makita si Liwayway. Isang nangiting para sa kanya lang. Ang nangiting iyon ay parang 1,000 karayom na tumusok sa puso ni Liwayway. Nanginginig niyang kinuha ang pinakamahal na bote ng red wine mula sa cellar, gaya ng utos ni Brando. Ang bawat hakbang niya palapit sa mesa ni Silas ay isang hakbang palapit sa impyerno. Good evening, Liway. Bati ni Silas. Ang mga mata ay nagliliwanag. Hindi siya sumagot. Sa harap ni Silas, sa harap ng buong restaurant, sa ilalim ng tingin ni Brando na nagmamasid mula sa malayo, ginawa niya ang kailangan niyang gawin. Sinadya niyang matisod ang sarili niyang paa. Ang bote ng alak ay tumapon. Ang mamahaling pulang likido ay bumuhos sa puting polo shirt ni Silas, kumakalat na parang dugo. Isang kolektibong gasp
Ang narinig mula sa mga kalapit na mesa. Natahimik ang lahat. Tumingin si Silas kay Liwayway. Ang muka ay puno ng pagtataka at pag-aalala. "Liway, okay ka lang?" Ngunit ang Liwayway na sumagot ay hindi ang Liwayway na kilala niya. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng galit at pagkasuklam. Ito na ang kanyang pinakamagaling na pag-arte. "Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo?" Malakas niyang sigaw. Sapat para marinig ng lahat. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring inis. Ngunit ang panginginig ay hindi maitago. "Dahil sa iyo matatatanggal ako sa trabaho. Mga walang kwentang taong katulad mo. Salot lang dito." Napatanga si Silas. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga bato. Walang kwenta. Salot. Tinitigan niya si Liwayway. Naghahanap ng anumang paliwanag, anumang bakas ng dating Liwayway na kilala niya. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay isang estrangherang puno ng galit. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mong may mga luhang nagbabadyang bumagsak. Tumayo si Silas, basang-basa ng alak, basang-basa ng kahihiyan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng hinangaan niya, ay siya ring dumurog sa kanya sa harap ng buong mundo. Si Liwayway ay mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Dahil kung lilingon siya, makikita ni Silas ang katotohanan na ang bawat salitang binitawan niya ay isang halik ng pagkakanulo, hindi para kay Silas, kundi para sa sarili niyang puso. Ang paglalakad ni Silas, palabas ng perlas ng silangan, ay ang pinakamahabang paglalakad sa buong buhay niya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga bulungan ng mga tao ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tenga. Ang mantsa ng alak sa kanyang damit ay hindi kasing hapdi ng mantsa na iniwan ng mga salita ni Liwayway sa kanyang puso. Salot. Pagdating niya sa kanyang penthouse, ang unang ginawa niya ay ihagis ang kanyang susi sa mesa. Hinubad niya ang basang polo shirt at ibinato ito sa sahig ng buong lakas. Ang galit at sakit ay naghahalo sa loob niya. Niloko siya. Ginamit siya. Pinagmukha siyang tanga. Naglakad siya papunta sa bintana. Tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Ang plano niya ay simple. Bukas na bukas din, tatawagan niya ang kanyang mga abogado. Ipapasara niya ang restaurant. Sisantihin niya ang lahat, mula kay Brando hanggang kay Liwayway. Ibentaan ang lugar. Kalimutan ang lahat. Tapos na. Ngunit habang nakatitig siya sa kawalan, isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Liwayway. Oo, may galit doon. Ngunit sa likod ng galit na yon, may nakita siyang iba. Isang bagay na mas malalim. Desperasyon, takot, at mga luhang pilit na pinipigilan. Pinulot niya ang maruming damit mula sa sahig. Tinitigan niya ang pulang mantsa at naalala niya ang isang bagay, salot. Isang gabi, sa isa sa kanilang mga palihim na pagkikita, nagbibiruan sila tungkol sa mga spy movies. "Paano kung mahuli ka?" tanong ni Silas. "Paano ko malalaman kung napilitan ka lang gawin ang isang bagay?" Tumawa si Liwayway. "Gagawa tayo ng code word. Isang salitang hindi karaniwan. Isang salitang malalaman mong galing sa akin." "Ano namang salita?" Nag-isip si Liwayway. Salot. Natawa siya. Parang ang pangit pakinggan. Walang sino man ang mag-aakalang code word yan. Noon, biro lang yon. Isang laro. Ngunit ngayon, mga walang kwentang taong katad mo. Salot lang dito. Biglang luminaw ang lahat. Parang isang kurtinang itim ang hinawi mula sa kanyang mga mata. Hindi iyon insulto. Iyon ay isang sigaw. Isang sigaw ng paghingi ng tulong. Ipinapahiwatig ni Liwayway na siya ay nasa matinding panganib, na napilitan lang siyang gawin iyon. Naintindihan na niya. Samantala, sa maliit na apartment ng magkapatid na magdiwang,
Walang nagsasalita. Nakaupo si Kael sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Si Liwayway naman ay nakatayo sa bintana, nakatingin sa labas. Ngunit wala namang nakikita. Nakita ni Kael ang lahat kanina. Nakita niya ang sakripisyo ng kanyang ate. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito habang sinisigawan si Silas. At narinig niya ang mayabang na pagtawa ni Brando pagkatapos ng insidente. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Dahil sa kaduwagan niya. Isang bagay ang nabali sa loob ni Kael ng gabing iyon. Ang takot na matagal nang bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Galit at pagmamahal sa kanyang kapatid. Hindi na siya pwedeng magtago sa likod ni Liwayway. Kinabukasan, pumasok si Kael sa trabaho na may bagong determinasyon. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Nang makita niyang pumasok si Brando sa opisina nito para sa isang phone call, alam niyang ito na ang pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang luma at basag na cellphone. Pinindot niya ang record at maingat na idinulas ito sa ilalim ng siwang ng pinto ng opisina. Pagkatapos ay kumatok siya. Sir Brando? Sabi niya. Ang boses ay sinadyang gawing nanginginig at puno ng pagsusumamo. Ano na naman? Sigaw ni Brando mula sa loob bago buksan ang pinto. Gusto ko lang po sanang humingi ng tawad, sabi ni Kael. Yumuko ito na parang isang asong takot. Salamat po at hindi niyo ako ipinakulong. Pangako po, hindi na po ako gagawa ng kahit anong gulo. Patawarin niyo na rin po sana si ate. Ang eksena ay eksakto sa inaasahan ni Kael. Ang pagpapakumbaba niya ay nagpalaki sa ego ni Brando. Ngumisi ito, puno ng pagmamayabang. Dapat lang, sabi ni Brando. Tandaan mo yan, bata. Ako ang hari dito. Isang maling galaw niyo lang, tapos kayo. Tingnan mo ang ate mo, natuto na ng leksyon. Ginamit ko siya para ipahiya yung mayabang na customer na yon. Akala mo kung sino. At ang ate mo, ayun. Parang tuta na sumunod sa akin. Ganon ang dapat. Bawat salita ay naire-record. Ang pag-amin sa paninindak, ang pag-amin sa pag-blackmail kay Liwayway, ang buong katotohanan. Matapos ang ilang sandali, paalam si Kael at mabilis na kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Ngunit paano niya ito maipapadala kay Silas? Hindi niya alam ang numero nito. Naalala niya ang business card. Ang card na itinago ng ate niya sa ilalim ng kanilang unan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Liwayway dahil sa sobrang pagod, kinuha ni Kael ang card. Gamit ang natitirang load, ipinadala niya ang audio file sa email address na nakasulat doon. Walang subject. Walang mensahe, ang file lang. Sa kanyang penthouse, malapit ng mag-umaga, hindi pa rin natutulog si Silas. Nag-iisip siya ng susunod na hakbang. Biglang tumunog ang kanyang laptop. Isang email notification. Mula sa isang hindi pamilyar na address. Binuksan niya ito at nakita ang isang audio file. Nag-aalangan, pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Kael. Pagkatapos, ang boses ni Brando, mayabang, malupit, at nagbubunyag ng lahat. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumayo si Silas. Naglakad siya papunta sa kanyang aparador at kinuha ang pinakamahal at pinakamakapangyarihang business suit na meron siya. Habang nagsusuot, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng hepe ng kanyang personal security team. Ang boses niya ay kalmado, malamig, at walang bahid ng anumang emosyon. I locked down ang buong restaurant. Walang pwedeng lumabas. Papunta na ako. Ang dinner service sa Perlas ng Silangan ay kasalukuyang nasa kasagsagan nito. Ang mga tunog ng kubyertos, ang mahihinang tawanan ng mga bisita, at ang abalang paggalaw ng mga staff ay lumikha ng isang orkestra ng karangyaan.
Si Brando Cortez ay naglalakad sa dining area na parang isang hari na nag-iinspeksyon sa kanyang kaharian. Ang nangiti sa kanyang labi ay puno ng tagumpay. Wala na si Liwayway, wala na si Silas. Ang lahat ay bumalik na sa kanyang kontrol. Bigla, ang lahat ng pinto ng restaurant, ang main entrance, ang service exit, ang mga pinto papuntang kusina, ay sabay-sabay na isinara ng mga security personnel na nakasuot ng itim na uniforme. Isang kolektibong paghinto. Natigil ang mga usapan. Natigil ang mga waiter sa kanilang paglalakad. Ang buong lugar ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, bumukas ang main entrance. Mula sa dilim ng gabi, isang lalaki ang humakbang papasok sa liwanag. Nakasuot ito ng isang perpektong business suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Natigilan si Brando. Ang lalaki sa table 15. Ngunit hindi ito ang lalaking naka-polo shirt na kanyang minaliit. Ito ay isang taong ibang-iba. Sino ka? Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Brando. Sinubukang bawiin ang kanyang awtoridad. Hindi sumagot si Silas. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa gitna ng restaurant. Nag-signal siya sa isa sa mga security. Isang malakas na feedback sound ang narinig mula sa sound system ng restaurant na sinundan ng isang pamilyar na boses. Dapat lang, tandaan mo yan, bata. Ako ang hari dito, ang boses ni Brando. Ang kanyang pag-uusap kay Kael, bawat salita ng kanyang pagmamayabang, bawat pag-amin sa kanyang krimen, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang lugar. Ang mukha ni Brando ay unti-unting namutla, napalitan ng kulay abo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Tumingin siya sa paligid. Ang mga staff na dati yumuyuko sa takot sa kanya ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may pagkamuhi at tapang. Ang mga bisita ay nakatingin ng may pagkasuklam. Nang matapos ang recording, nagsalita si Silas. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinalakas ng mikropono. Ang pangalan ko ay Silas Alondiwa. Ako ang anak ni Alfonso Alondiwa, ang nagtatag ng lugar na ito. At ngayong gabi, binabawi ko ito. Kasabay ng kanyang mga salita, pumasok ang 2 pulis. Walang salita. Nilapitan nila si Brando. Ang pagtutol nito ay walang nagawa. Ang pagiging hari-harian niya ay naglaho ng ipusasan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Habang dinadala siya palabas, ang huling nakita niya ay ang mga mata ni Silas. Malamig, walang awa, at puno ng hustisya. Ang chef na dumura sa pagkain at ilan pang mga kasabwat ay isinunod din. Nang mawala na ang kaguluhan, humarap si Silas sa mga natitirang empleyado. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mukha, takot na baka madamay sila. Ang kultura ng takot ay nagtatapos ngayong gabi, deklara ni Silas. Ang perlas ng silangan ay itinayo sa pundasyon ng respeto at dignidad. Ibabalik natin iyon. Magkakaroon ng imbestigasyon. Ang mga may kasalanan ay mananagot at ang mga biktima ay bibigyan ng hustisya. Kinabukasan, sa isang tahimik at walang taong perlas ng silangan, naghihintay si Silas. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Liwayway. Inimbitahan niya ito. Nagkatinginan sila sa gitna ng katahimikan. Silas, simula ni Liwayway. Patawad. Patawad sa ginawa ko. Lumapit si Silas. Ako ang dapat humingi ng tawad. Patawad. Hindi kita pinagkatiwalaan agad. Nasaktan kita. Naiintindihan ko. Sagot ni Liwayway, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Patawad din. Nasaktan kita. Hindi mo ako nasaktan. Pagtatama ni Silas. Ipinadala mo sa akin ang pinakamahalagang mensahe. Iniligtas mo ako.
Iniligtas mo kaming lahat. Isang katahimikan ang muling namagitan sa kanila. Ngunit ngayon, ito ay puno ng pag-unawa at isang damdaming nagsisimula ng mamukadkad. Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong ni Liwayway. Itatayo nating muli ang lugar na ito, sabi ni Silas. Pero hindi ko kayang mag-isa. Kailangan ko ng isang taong nakakaalam kung ano ang tama. Isang taong may prinsipyo at tapang. Isang taong magiging puso ng bagong perlas ng silangan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Inaalok kita ng posisyon, Liway. Hindi bilang server, kundi bilang bagong Director of Culture and Ethics. Tulungan mo akong siguraduhin na hindi na mauulit ang nangyari. Natigilan si Liwayway. Mula sa isang server na takot magsalita, ngayon ay inaalok siya ng kapangyarihang baguhin ang lahat. Ito na ang katuparan ng hustisyang matagal niyang pinapangarap. Tumulo ang kanyang luha. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng saya. Oo, Silas, tinatanggap ko. Ilang buwan ang lumipas. Ang perlas ng silangan ay muling nagbukas. Ang mga chandelier ay mas maliwanag. Ang kapaligiran ay mas magaan. Ang mga empleyado, kasama na si Kyle, na ngayon isang proud apprentice chef, ay gumagalaw ng may sigla at tunay na ngiti. Sa entrance, magkatabing nakatayo sina Silas at Liwayway. Siya ay nasa kanyang eleganteng suit. Si Liwayway naman, suot ang kanyang uniforme bilang manager, ay may awtoridad at kumpiyansa. Pinagmasdan nila ang kanilang nilikha, isang lugar na hindi lang naghahain ng masarap na pagkain, kundi naghahain din ng respeto. Nagkatinginan sila at sabay nang ngumiti. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang nagtagpo. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Ito na ang bagong Liwayway. Isang bagong simula, hindi lang para sa perlas ng silangan, kundi para sa dalawang pusong natagpuan ng isa't isa sa gitna ng dilim at nagdala ng sarili nilang liwanag. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Liwayway at Silas. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na katarungan ay nagsisimula sa isang munting tinig ng katapangan at ang pag-ibig na isinilang mula sa respeto at paghanga ay may kakayahang paghilumin ang pinakamalalim na sugat ng nakaraan. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat galit, takot, at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong aral ang nakuha ninyo sa katapangan ni Liwayway at Kyle? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!